Toyota Altis 2002. Ayan mga boss, may ano tayo, Toyota Altis na sobra daw palyado. Ayan, tapos ayan, kinakabitan muna natin ang battery kasi low-bat yung battery nya. Nagpalit na nga rin pala to ng mga spark plug mga boss, no. Ito yung pinagpalitan nya. Yan, 4 na spark plug. Yan, ito yung pinalitan. So palyado pa rin daw. Papay-start natin. Start mo nga, idol. Nako, may bulwak. Ayan, kung mapapansin nyo yung minig ng makina, ayan mga idol, pati yung hose, diba? Sobrang vibration. Ayan. Yan, naka-cold start yan. Dapat matinig po ang under nyan. Kaso sobrang palag niya mga sir. Gumayanig eh. Yan, sobrang vibration. Check na natin coil ito. Tanggalin mo muna yung mga bolt. Check natin yung coil. Bagong spark plug, pero napansin natin dito mga boss, may bulwak po yung kanyang radiator. Injector gumagana, so hipo-hipo ulit tayo. Gumagana naman. So check muna natin yung coil sa ganitong vibration, kasi bago na spark plug mga bossing, no? Tapos kung may vacuum na singaw, abang vacuum na singaw dito kadalasan sa mga Altis, sa intake manifold. Kung mapapansin nyo, yung hose natin sobrang alog, air cleaner, yan, yung makina, pati transmission, ibang iba. Palag. Lagyan natin ng orasyon to mga bossing para mawala yung palag nito. Okay. Basag pala ako. Okay lang, dulo kung may kuryente. Walang kuryente. Wala, patay. Hindi nakakalabas. Okay, sunod naman. Oh, lakas sa gilid ito kami. Yan, lakas ng misfire. Wala ding lumalabas, kaya nagbabaga yung catalytic niya, mahina yung kuryente. Ingat ka dyan, takot ba kuryente mga bossing. Ayan kita nyo yung kislap na yun. Wala din. Pakuha ka na ng 4, patay na. 4 na coil. Ayun, sumiklab na nga eh. Pero sa ilalim. Ayun, para makita nung mayari. Lari. Kaya idikit mo dun sa bakal. Wala na. Wala nang kuryente. Putok na yung gilid ayan yung gilid ayan, putok na. Ayan yan, putok na yan, ayan ayan yan, putok na yung coil. So ang issue kasi nito mga boss, nagbabaga yung kanyang catalytic. So coil ang problema nito. Palitan mo ng 4 idol. Tawang 4. So ayun mga boss, ito yung palyado na Altis na ginagawa natin. So sa palyado, yung vibration nya, yung ignition coil po talagang busted na yung 4. So may kuryente siya kasi sobrang hina. Ngayon napatinig na namin yung andar, so matino na yung andar nya. Ang problema naman nung inobserve namin, nag-overheat
may bulwak po rito sa kanyang radiator or coolant. Pag ini-start mo, nagpa-fountain talaga siya mga bossing, no. So ngayon tinap-overhaul na rin natin. Ayan, so kung makikita to ng may-ari nito, kasi iniwan lang to mga bossing, no. So may inano lang to, kinarga lang din sa Riker tong kanyang Altis, hindi na pinaandar, dinala sa shop. So dito nag-replace na rin tayo ng engine block kasi sobrang may bingkong din po, kaya nilubos-lubos na talaga natin. So ang nilapit na niya kasi sa atin palyado. So yun nga, na-testing namin yung coil, busted na, may kuryente man siya pero sobrang hina. Ngayon nang nag-observe kami, so ang lakas po ng pressure ng kanyang coolant, yung hose niya talagang umaano po, hindi mo na mapiga sa sobrang pressure nung coolant niya or kanyang makina, no. So may problema yung head gasket. Ngayon nire-replace din namin tong kanyang cylinder head. So ayan nga, nakailang pasada na tayo dito, tol? Nakatatlong pasada na kami. So ayan, oh, gitna rin yung tama ng kanyang cylinder head. Ayan, so nire-replace pa rin natin. Ayan, tapos papalitan natin ng bagong head gasket. Ayan, update ko kayo mga boss sa under nitong Toyota Altis natin na 2002. Ayan, so mano-manong replacing lang ulit ang ginagawa natin mga sir. Pati sa engine block, so mano-mano rin yung ginawa namin. Hindi ko na pinakita mga boss kasi nakikita nyo naman pagka overheat talagang problema, talagang chine-check din namin yung engine block bago namin palitan ng bagong head gasket. Ayan, tapos thermostat, to papalitan natin. Tapos bagong water inlet. Kasi sa mga gaitong Altis, pagka mahaba na yung mileage, mapapansin nyo po napuputol ito. Plastic lang kasi ito mga sir. Kaya uunahan na natin hanggat hindi pa siya putol. So papalitan na natin. Ayan, so update ko lang kayo rito. Wala pa rin, no? Tol? Pa rin, no? Yan yung bakat. Kung ano yung tama ng engine block, gitna, ganoon din sa cylinder head. Yan, gitna rin siya. So sobrang laki. Hindi ko lang napakita kanina pag umpisang hasa, pero talagang panglima na yatang hasa ito, no? Hindi pa rin inaabot ito. So pagka hindi po kasi natin i-replace, na gasket lang papalitan natin, ay paulit-ulit din po yung ating gagawin dito sa pag-overheat ng kanyang makina. Anton, sige, asa na. Kanina mga boss, nung pinalitan namin ng ignition coil, ay maganda na po yung andar. Kaso nga lang, talagang nag-overheat siya mga bossing. So inobserve natin na pinaandar, tumataas yung temperature, tapos bumubulwak po yung kanyang radiator. Kuskusi. Kuskusi mga bossing. Panigurog yung kayod. Duso-duso yung maayo. Wala pa rin. Pero inaabot. Ito na, wala na. Dito, pa konti na to. Ayan, ito na lang. Yan, yung part na to. Sa gitna. Alright. Sap. No. Substitution. Palito naman, napagod na yung isa. Yung mga ginagamit namin dito boss, mga bossing sa pag-replace, ayan, salamin lang po yan na nilalagyan namin ng liha. Catalytic converter, may naririnig akong gravita. Ay, Gravita. sabi ko, may nabasag na yung ano dyan. Doon sa ilalim ng flooring. Yan yung bagong gasket natin mga boss. Ay, ako'y napakaswerte. Kahit pa paano medyo kahit na hipo mo lang okay na. Kahit hipo lang okay na sa... So ito na yung ni-replace natin mga bossing na head. Dol, sprayan mo nga to, punasan mo to para dumikit. Oo. Tol, pahingin basahan na ano, tol?
Punasan mo ilalim para dumikit ng maganda yung head. Dito. Ayan. Hawak ka mo. Yung mga mancha-mancha na yun. Saan mo? Asa may car cleaner na ito? Yan na? Ito. Yan, sorry. Punasan mo. Mancha talaga. Okay. Yes, up pa na. Abutin mga, ilayo mo nga yung exhaust. Idol. Yung exhaust. Sentro mo sa gate. Atras mo. Yan. Yan, kung mapapansin nyo mga boss, may screw tayo. Diyan ko po tinutusok yung flat washer ng cylinder head bolt para lumapat ka agad doon sa butas ng cylinder head, no? Kasi pag sinabay mo kaagad yung cylinder head bolt ay kumakalang po sa gilid. Kaya ginagamitan ko muna siya ng Phillips screw para sumintro yung washer. Ayan mga sir. Tapos dito naman sa valve tappet natin, pag wala namang singaw yung inyong engine valve or hindi kayo kailangan magpa-machine shop, valve setting, ang ginagawa ko rito mga boss ay nilalagyan ko ng marking yung mga valve tappet. Halimbawa sa intake, walong valve tappet, nilalagyan ko po ng number yan, pati sa exhaust. Kasi ang mangyayari niyan mga boss, pag nagkapalit-palit, ay magkakaroon po ng lagatik yung inyong andar ng inyong makina. Kaya nilalagyan ko siya ng marking kung hindi kayo nagpapamasin shop. Napakamahal rin kasi magpamasin shop mga bossing kung halimbawa head gasket lang naman ang issue at valve seal. Okay. So ayan mga boss, ang isusunod natin dyan pag na-torque natin yung head, yung cylinder head ay yung mga panggilid, no? Tapos valve tappet, camshaft, yun na. Tapos timing chain. Yan, valve tappet na isusunod natin. Mapapansin nyo may mga marking na yan boss. 1 hanggang 8 yan sa intake na valve tappet. Ayan, tapos palalangisan natin yung lagayan ng valve tappet para talagang wala siyang sabit doon sa pag-install natin ng valve tappet. Yan mga bossing, ialangisan na. Ganon din sa exhaust na valve tappet mga boss. So may number din yan, yan. Tapos lalangisan din natin para hindi magbago yung setting nung ating valve clearance.
So sa dito sa intake sige lagay mo yan. Camshaft ng intake. Pag nag-set tayo ng uno, dapat yung cam loop niya idol naka-open. Naka-release yung 1, 2, 3, 4 na cam loop, no? Yan, so sa exhaust naman tayo. Dapat nakaganon yung Dito naman sa cam loop ng exhaust 1 and 3 na cam loop. Hindi, atras mo. Yan. Ito naman yan, setup ng kasi 1, 2, 3, 4 1, 2 na intake valve naka-release dapat. Naka ano siya. So dito naman sa exhaust is 1, 3, ganyan. Yan, okay. yung sa Mazda doon, ganun din. Ganyan din yan. Ganyan din ang ano niyan. Lahat ng mga ano, Oo. ganyan. Tapos tingnan mo yung timing chain. Akin na nga muna yung timing chain. Tuturo ko sa'yo. Ganun talaga nga. Sa timing chain idol, may makikita ka rin dito na marking. So yung nag-iisa dito, etong kulay yellow, hugasan mo ito mamaya. Ito yung sa doon sa crankshaft gear sa sprocket. Ito naman yung dito sa camshaft, no? Ayan, no? Yung markings na yan. So kaya ko pinaset sa'yo yan. Yan, yung markings na yan. Etong sa intake dito mo itatama yan. Yung guhit na yan, sakto yan dito sa gear na to. Okay. Tapos sa exhaust, makikita mo yan ito. Yan, no? O, ilagay mo muna yung cap shaft cap bago mo i-set up. Tapos linisin mo yung guide tsaka itong chain. Ilagay mo muna yung cap. Mga cap lahat dito. Langisan mo ulit to, Dol, bago mo ilagay yung cap. Yung mamaya babalikan ko, ha. Kasi tatalon yun. Pag pumitik yan, siyempre double check mo talagang maigi. Okay. Asan ba yung gear ng sprocket? Ay, ito yung gear ng sprocket, idol. So meron din to, Dol, ah. Ito, tuturo natin kay Kalyabing Champion. So makikita mo yan. Ayan, may pointer. So tapat dito sa gear. Tapos yung reluctor naman niya doon sa camshaft, yung yan. Yan, ito, Dol, bawal ka magkabaliktad dito. No? Dito yan, ito naka-out itong F, may nakalagay yan, F front. No? Nakaganyan talaga siya. Yan, kasi pag nabaliktad mo yan ang pasok, hindi under Iba yan. yung timing din niya. Hindi magsisignal ng maayos yung crankshaft sensor mo. Hindi under yan. Okay? So nga, setup mo, idol, ha. Babalikan natin. I-scan ko lang yung Innova. Yung ano rito, tamang higpit lang din. Okay. Na-drop na natin kahapon yan. Oo. So ayun guys, sa pag-timing nito, ayan, makikita nyo yung marking sa timing chain. Dito sa exhaust naman, ayan. Makikita nyo mga boss, yan, may pointer size bracket. Tama nyo lang dito sa marking ng chain. Sa baba naman mga sir, dito, ayan. Ito. Ayan, marking na yan sa chain. Yan, yung kulay gold. Okay. So ganyan lang po pag set up ng timing chain. Sige, ikutin mo. Chammer. Ito ko lang yung Okay. Ito ha? Sige, ano mo. Pihitin mo to para humigpit dito sa kabila. karon. Karon. Okay. Yan. Di ba? Okay. Yan, okay. Yan, oh. Yan. Ayos na yan. Yan, mahigpit na siya. Tapos, asa na yung ano? Double check. Ang daming langis.
Yan, tapos ano na yan, idol, yung sunod niyan yung timing chain cover na, no? Timing chain cover. Ito naman ang kasunod, bago yung tensioner. Taas ang butas. Hindi na. Lagyan mo silikon kabilaan, idol. Ito, nipisan mo banda rito kasi baka matabunan ng ano, kahit dito lang ang silikon, no. Yan, kabilaan. So ayan mga boss, nagtutubig muna tayo para i-flashing natin tong ating Altis na tinop overhaul. Ayan, so i-start mo nga kalyabing chammer. Titingnan natin mga boss. Dati kasi mga boss, pag in-start natin, kaya meron siyang pressure, ay bumubulwak po. Ayan, so bukan natin i-start. Yun. One click, yan. Sobrang, kung mapapansin nyo mga sir, wala siyang lagatik na malakas, no. Pag kayo nag-top overhaul ng mga ganito mga sir, kung alam nyo naman na walang singaw yung inyong engine valve, kung gusto nyo lang magpalit ng valve seal, head gasket, tapos hindi niya kailangan ipamasin shop, syempre napakamahal po magpamasin shop. So tulad ng ginawa ko sa video ko mga sir, halimbawa yung valve tappet ng intake, so nilalagyan po namin ng marking 8 din po kasi yung valve tappet sa intake, 8 din sa exhaust. So lagyan nyo lang po ng marking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon din po sa exhaust, para pagbalik nyo po ay nasa tamang gap pa rin yung clearance, no mga boss. Kasi pag nagkakapalit po yan, meron times na magkakaiba yung gap ng clearance sila. Doon po nagkakaroon ng lagatik o maingay na valve tappet yung ating makina pagka nagkapalit-palit. Kaya kami pag nag-top overhaul mga bossing, na head gasket lang papalitan namin, yung valve seal, nilalagyan po talaga namin ng marking. So ganun lang po ang sikreto namin mga boss. So hindi ho namin pinapabayaan na magkapalit-palit yung mga valve tappet, para maiwasan po nating magkaroon ng ingay or lagatik yung ating makina, no. So ganun lang po mga boss. So ayan, nagpa-flashing lang kami ni Kalyabing Chammer, para pag natapos namin i-flashing ng tubig, ikukulant naman namin. Ayan mga sir, kung makikita nyo dati, yung i-shoot dito dati, ayan, kung ang issue dito dati ay nagbabaga yung kanyang catalytic. So yun mga boss, kaya ito iniwan na sa atin tong Altis na ginawa natin ngayon ng top overhaul. Kinarga na rin po to sa Riker, no, taga Muntinlupa si sir, iniwan talaga sa atin kasi ang naging concern niya rito, sobrang vibration, namamalya, at napansin raw niya bakit nagbabaga yung kanyang catalytic. So sa pagbabaga ng catalytic mga sir, yung na-observe namin dito bakit siya nagbabaga ay sobrang hina po ng kuryente ng kanyang ignition coil. So hindi niya nasusunog ng maayos yung gas, no. So yun, pinalitan namin ng 4 na coil kasi sobrang hina. Nakita nyo naman sa pag-test namin, sobrang hina po, tapos sobrang vibration. Okay, nung pinalitan namin, naging okay siya, nawala yung pagbabaga ng catalytic. Tapos in-observe namin, kaya naman siya nauwi sa top overhaul dahil meron pong pressure yung kanyang radiator. Pero binanggit na rin niya dati na pag tumagal daw to nag-overheat, kumukulo talaga sa kanyang radiator. Although bago yung radiator niya, bago po yung radiator niya, so bakit nag-overheat pa rin, tapos may bulwak. Confirm nga namin na may problema yung cylinder head gasket niya. Ayun, so ngayon na okay na siya mga sir. Tapos yung RPM niya, ayan, kung makikita nyo, sobrang smooth na po. Yan, wala na rin yung pagbabaga ng catalytic. Ayan, so nagpa-flashing lang kami. Papakita ko lang sa inyo rin yung pinagpalitan namin. So inayos na rin namin yung cooling system niya, no, bukod doon sa radiator. So ito yung head gasket natin, pinalitan natin mga bossing, kasi nakita natin na may problema. Top thermostat,
Ayan, sinabay ko na rin. Tapos yung water pump. Ayan mga boss. Kasi may ayun mga boss yun. Nagkakos na siya ng tagas. Ayan, kung nakikita nyo parang abo na yan sa ilalim. So dyan po nagkakaroon ng tagas yung ating water pump. Ayan. Tapos yung auto tensioner nya, wala na rin pong bushing dito. Tapos may tagas ng langis, kaya sinabay namin. Tapos yung water inlet nya mga boss, parang mabubutas na. Ayan, malapit na mabutas. Yan po, pagka hindi kayo nakakulant or hindi naalagaan sa kulant, siguro yung dating may-ari nito, kasi nabili rin to ni boss na si Kunhan, no mga sir. So inayos na rin talaga natin, at gusto niya talaga ipakondisyon yung kanyang Toyota Altis. Ayan mga boss, sana makapag-share tayo ngayon dito sa ginawa nating Toyota Altis na palyado, na nagbabaga yung catalytic at nag-overheat. So ngayon okay na siya mga boss. Ngayon patayin natin. Sa mga nagtatanong bakit ang tagal bumaba pagka umaga yung pag may cold start, eto mga boss, pagka cold start mataas yung RPM, pero kung ang RPM nyo ay matagal po, umaabot po ng 2 minutes bago siya bumaba, ang i-check nyo po dyan, baka naka-stack open yung inyong thermostat, kaya laging mataas yung idling. Hinahabol niya yung yung optimal temp, dahil laging malamig, kaya sobrang taas. Pangalawa, yung ECT natin, yung engine coolant temperature, baka may problema. Tapos yung IECB, baring marumi, nag-i-stack po, kaya sobrang tagal bumaba yung ating RPM. Dapat ganito yung RPM yan. Yan, mataas. Ito kasi naka-under na, pero so tapos pagka in-aircon dapat, so i-on natin ang aircon, dapat po hindi babagsak yan. Ayan, i-auto ko lang, on natin yung aircon. Ayan, yan, naka-aircon na siya. Ayan, umaangat na siya. So nilinis rin namin yung ICB nito mga boss, kasi stock up din, kaya goods na siya, no? Kaya naka-on na tayo ng aircon, so hindi siya bumagsak. Yan po yung matinong idling ng mga gitong Altis. Pag ni-rev natin, yan, so balik pa rin siya. Tapos ngayon i-off natin yung aircon, at bababa siya ng konti. Yan, angat, tapos bababa. Ayan, tapos on ulit natin yung aircon. Ayan, bumaba na siya, di ba? Pag naka-off, bababa siya ng konti. Pag in-on natin, tataas naman dapat siya. Yan, tataas naman dapat siya. Yan po ang normal na RPM ng ating Toyota Altis. Ngayon kayabing chamber, ano mo na, kulat mo na, no? Okay. So mamaya i-road test naman natin to mga bossing. Off na natin yung aircon. Yan. Okay. Kukulat na ni kayabing chamber yung ating Toyota Altis. Kulant. So ayan, nag-drain na tayo ng tubig. Sa mga nagtatanong kung saan po ang drain plug ng mga ganitong radiator ng Toyota Altis, so dito lang po. Ayan mga bossing. Yan, dyan lang po ang drain plug. Napakaluwag po pihitin. Kung gusto nyong mag DIY na magpalit ng mga ganitong coolant, no? So dyan lang po yung drain plug nyan. Automatic siya mga boss. Dati kung pipisilin mo rito, sobrang lakas po ng pressure ng hose. Automatikin lang natin ang hose to bago natin takpan yung radiator cap. I-bleed lang natin ang hose to mga boss, para solid na coolant, walang hangin na kasama. Nakakulan tayo.
napakatahimik po ng makina mga bossing. Yun. Yan, saka natin tatakpan. Yan, okay. Wala na ang tulo. Ngayon mga boss, i-road test na natin yung ating Toyota Altis. So titingnan naman natin yung takbo niya, no, mga bossing. So para pagbigay natin kay may-ari nito ay talagang goods na yung kanyang Toyota Altis. Dito ulit tayo sa paborito nating rotisan dito. Ganda, okay manakbo. So temperature niya goods na goods mga bossing. Napakaganda. Ang lamig din ng aircon. Talagang maganda pa tong Altis ni boss. So yung mileage niya is 148,319. Yan. Saka natin siya na top overhaul, no. At saka rin siya nagpalit ng coil. Stock pa ho yung mga ignition coil niya, yung pinalitan natin. Ayos. So patayang ikot. Kanina pa nakaandar to mga boss, no. So talagang mga 1 oras din nakaandar to bago natin i-road test. Bukod pa dun sa nag-flashing tayo ng tubig. After natin mag-flashing, nagkulan tayo, tapos 1 oras natin pinaandar, in-observe natin. Ngayon naman road test ang ginagawa natin ngayon.
Ayan, goods na siya. So tingnan nyo yung temperature, nasa normal na po yan. Naka-engine coolant na tayo, nakabagong thermostat, nakabagong head gasket, nakabagong water pump. So yan ang ginawa natin. Tapos yung sa palya naman, ang ginawa natin, ignition coil. Kasi ito mga bossing, pinapalitan na ng may-ari nito ng bagong spark plug, bago dinala sa atin. So yun po ang mga ginawa natin dito sa naging concern ni bossing na Toyota Altis. Ayan, bago magtapos yung ano natin, video natin dito sa Toyota Altis, ay may gusto lang ako i-shoutout mga sir. Shoutout nga pala kay Simeon Holiza Bendition Jr. Ayan, pa-shoutout Sir Jojo Gar from Iloilo. Ayan. Tapos kay Edgardo Conde, pa-shoutout Idol Boss Jojo from Kiloron, Real, Quezon. Ayan, kay Sir Edgardo Conde. At kay Precia Guardiano Apolinares, pa-shoutout shoutout ko boss from Toril, Davao City. Ayan, kay Romeo Ubag, shoutout Idol Jojo Gar TV from Bicol. Ayan, shoutout po sa inyo mga sir. At sana nakapag-share ulit tayo ng konti sa naging concern ni boss dito sa Toyota Altis niya. Ayan, mga bossing, kung nakapag-share tayo ng konti ngayon, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, subscribe yung ating channel para makapag-share tayo sa iba mga sir. Kahit sa konting problema nitong Toyota Altis. Ayan, pauwi na tayo sa shop. Tapos na tayong mag road test. Okay na yung Toyota Altis ni boss na taga Muntinlupa na iniwan sa atin. Ito dati mga boss, dinala sa shop natin ay hindi po tumatakbo. Kinarga po ito sa Riker, no? Ngayon tumatakbo na siya. So back to normal na ulit yung kanyang sasakyan. Balik na tayo sa shop. May isa pa akong i-road test doon, yung Mitsubishi Adventure na gasolina. Bigla nang namamatay sa takbo or pagka nagbiminor siya. Bago na yung IECB niya. So wala sa stable yung kanyang idle. Tapos bigla na lang siyang namamatay. So yung naging diagnose natin doon sa Adventure ay yung kanyang mass airflow. Kasi mausok, black smoke din mga bossing. Amoy na amoy mo yung gasolina pagka nagre-rev tayo doon sa ating Mitsubishi Adventure. Ayan, pabalik na tayo ng shop at tatawagan na natin yung may-ari nitong ating Toyota Altis para maipakuha na natin. So goods na yung kanyang Toyota Altis mga boss. Ayan yung Mitsubishi Adventure na i-road test natin ngayon.
Okay. So, pakuha na lang natin to. Oh. Ay, di dala dyan? Ay, oo nga, hinahanap ko nga kanina. Okay na. So, pakuha na natin to. Okay. Ta-transfer kasi yung battery ng Suzuki. Ang battery nun. Pakita lang natin kay sir yung andar. Yan yung andar ng ano mo. Naka-aircon yan sir. Ayan, naka-andar yan. Naka-aircon tayo, boss Lester, no? Patay na lang, patay. Patay lang. Tol, ingat sa ano. Pagpatay, tanggal ka muna negative. Huwag ka muna magdiretso sa bracket. Sir, pakita ko lang sa iyo yung mga pinagpalitan. Ay, iniwan ko sa shop. Ah? Hindi, okay na yun. Pamadala ko. Sige, para ma-explain ko kay sir. Okay, kunin ko na, pakita ko na rin sir. Oo. Mabilis lang naman namin. Oo. Yan, sama ko si sir sa ano. Ito yung may-ari ng Altis mga boss. Transfer natin yung battery tol. Kasi ito yung battery daw niya. Yan talaga yung battery ko, iniram lang anak ko eh. Oo sir, gawa ng yung Matibay naman yung kahit na aftermarket, matibay din. okay naman yun. Saka madali naman paano pagka Nasa labas dito lang naman naman sa po labas yun. yan, no? Yung sayo kasi, bukod yung tensioner mo, wala nang bushing doon. Tapos may tagas na yung hydraulic oil niya. Yan. Kasama tong ano? Kasama yan. Kasama yan. Kasama sa plastic. Suzuki yan. Oo. Baka hindi nila palitan pagka Baka hindi palitan. Nagbaga pala sir, kitang-kita mo yung catalytic mo, nagbaga. Oo. Nagbabaga. Ganun. Namumula. Kasi yan sir, kumbarado catalytic niyan, low power yan. Hindi hahatak yan. Maganda. Bigla nga nawala ng ano eh. Nag-low Gawa ng power. ano to eh, busted yung mga coil mo. Pero walang diferensya yung catalytic ha. Wala. Ayan ang head gasket. Ito yung head gasket. Ito yung gasket naman dito. Sa intake. Intake. Oo. Okay na. Intake manifold. Ito yung Thermostat. water inlet, water pump. Water pump. Ito yung auto tensioner mo. Ayan oh, wala na yung bushing. Tapos lumalabas yung langis dito. Yan yung apat na coil natin. Yan, Pero thermostat. okay naman yung coil na inano mo kahit na aftermarket. Oo sir. Okay yan. Okay po yan, Brim. At least may experience ka kasi dyan. Kaya alam mo ano eh. Okay yan. Oo. Kasi napakamahal ng orig nito. Nasa 4 plus yata isa. Oo. Okay lang naman sa'yo kung 4 plus. Hindi okay dahil ano mo pagka senior na. Wala, Heavy duty naman yun sir. Yung ginamit Okay namin. naman yan. Kung mga dapat mauna akong mawala kaysa itong ano. Grabe. Matitibay yung Toyota eh. Huwag mo. Matitibay Ipit ko yung na yan. Toyota eh. Ipit ko na. Likit mo na. Pinakita lang natin kay boss yung mga pinalitan. Yung spark plug okay pa kasi Bagong palit mo yan eh.
Pinalitan ng mekaniko doon sa ano, yun daw may diferensya eh. Ah, Tapos nang lumabas na ako ng Petro na yun, nag-overheat, ay tinabi ko na, sabi ng gwardiya ng ano, security ng ano, paano nyo na lang, sabi ko. Sir lang. dadalhin mo pa ba yan, sir? Ay, hindi na. Huwag na daw. Wala na ako. Pakilo mo na, ipunin mo pakilo. Hindi na pa ako ng basura. Ipunin lang pa pakilo.